talata. Yun ang naka-flash dyan na talata. Ating buksan ang Ezekiel 36, 26, and 27. Yan po ay hindi King James Version. Yan po ay New Revised Version. Yan pong nadyan sa unahan. Ano po? Pero yun na lang ating basahin. Yun nasa harapan. Ano po? Sabay-sabay nating basahin. Handa? Basa. A new heart I will give you, and a new spirit I will put within you. And I will take out of your flesh the heart of stone, and give you a heart of flesh. And I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and be careful to observe my ordinances. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa iyo, sa pagpapalit mo sa aming mga puso. Salamat, Panginoon, na galing sa pusong bato ay kami binigyan mo ng pusong laman. At ito, Panginoon, ang naging dahilan ng aming pagkabuhay espiritual, na kami nakaunawa, kung kaya, Panginoon, kami ay nagkamalay na mayroon palang Diyos na mahalaga sa aming buhay. Salamat sa mga kabataan na nakikita namin na talagang ikaw ay kumikilos sa kanila. Halata, Panginoon, na ang Holy Spirit ay talagang sumasa kanila. Nawa, Panginoon, sa hapong ito, sa aming pag-aaral, ay ikaw ang pumagitna. Panginoon, alisin mo po sa akin ang aking yabang. Alisin niyo po ang aking, Panginoong, hindi maayos na karakter. At ang makita, Panginoon, ay ikaw, Panginoon Diyos, sa aming pong pag-aaral na ito. Pupurihan ka po namin at pinapasalamatan sa pangalan ng anak ang Panginoong Jesus. Amen. Okay po, sige po, tayo po yung maupo na. Tayo po ay, actually, maraming interruption. Dapat tapos na tayo. Dapat June ay tapos na tayo ng ating discussion. Nagkataon lang ay June at July, ang daming activities ng ating simbahan, anniversaries, at kung ano-ano pa. Kaya medyo na-postpone tayo ng 2 session. So ngayon po, maybe yung last, ito yung padalawa sa huli, then the next ay tapos na po tayo sa Doctrine of Grace. At makakamove na tayo dun sa next na plano ni Pastor, ano yung sunod na topic po natin. Okay, ngayon po ay narito tayo sa, ang pag-uusapan natin ngayon ay the efficacious call of the Spirit or irresistible grace. So narito na po tayo sa tagpo na ito. Second to the last na po ito sa TULIP acronym. Tapos na tayo sa total depravity. Tapos na tayo sa unconditional election. Then last time ay limited atonement. So ngayon ay narito na po tayo sa irresistible grace or isa pa sa kilala sa tawag na the efficacious call of the Spirit. Okay po? So yan po ay dalawang terminology na magkaparehas lang naman. Na po, mayroong iba na comfortable na ang gamitin ay efficacious call of the Spirit. Sa iba naman ay okay lang na gamitin yung irresistible grace. So whether, kung maalin man sa dalawang ito, alam naman natin ang laman, okay lang yan sa atin. Wala tayong conflict dyan. Ano po? Whether it is efficacious call or whether it is irresistible grace, parehas natin itong alam. At ito lang din naman iisa ang ating pinupunto po dito. So pag sinabing irresistible grace ay meron mga explanation po ako dyan. Sa madali sabi, hindi natin kayang i-reject sa ating mga sarili ang pagkilos sa atin ng Panginoon pagdating sa kaligtasan. Kung dumating na ang time ng ating kaligtasan, kung dumating na ang time ng pagkaunawa mo sa Panginoon, hindi mo yun mapipigilan. Kasi kikilos siya. Unang dahilan, ang Trinity ang nagplano nito, sino naman tayong tao na makakahadlang sa plano nila? Dahil lang sa ayaw natin? Dahil lang sa hindi gusto ng ating will? Ay mahahadlangan ang pagkilos nila sa atin? Ng Trinity, ang lakas naman ho natin. Sino tayong tao para kumontra at mag-resist sa kalooban ng Panginoon? So yun po ay malinaw. Ano po? So simulan na natin. May ilang mga narratives po dyan. Hindi ko tinanggal kasi alam ko makakatulong po ito. Sige nga, Brad, Yan. Medyo maliit po ba dyan sa inyo? Basa naman, ano? So ito po ang sabi dyan, each member of the Trinity. Alam natin ang Trinity, ano? Sino bang bumubuo ng Trinity? The Father, the Son, and the Holy Spirit. So each member of the Trinity participates in and contributes to the salvation of sinners. Do you agree? Sa ating salvation, tayo yung makasalanan, diba? Tayo yung mga makasalanan. Sa kaligtasan nating mga makasalanan, may participation ng Trinity. Tatandaan nyo, hindi ang Ama lang, hindi ang Anak lang, at hindi ang Holy Spirit lang. Silang tatlo ay lahat nagpa-participate sa ating kaligtasan. Kaya dapat tayong matuwa.
Tayo mga gagatingot na tao. Pero ang nagbigay sa atin ng kaligtasan ay Trinity. Tayo hindi big time. Tayo ay tiniest time. Small time tayo. Pero big time ang kumikilos po sa atin. Sino tayo para pahalagahan nila? Wala. We are nothing. We are depraved. Pero salamat sa Panginoon na lalo na dun sa mga nagkiklaim na mga pinili tayo, na tayo ay binigyang halaga ng Trinity. Big time. Which is tayo, too small time. So yun pa lang, ay ma-appreciate na natin ang Panginoon. Ang kaligtasan natin, ang gumawa ay hindi tayo. At wala tayong participation sa ating kaligtasan. But the Trinity. Sila ang may gawa. Nagplano, nag-execute, at nagpe-preserve nito para sa atin. Okay? Then sabi dyan, as was shown above, yung above na tinutukoy dyan ay yung mga naunang discussion natin. The Father, before the foundation of the world, nababanggit, kakatuwa, ito binabanggit-banggit na natin. Ano? Parang common na lang sa atin itong salita na ito, before the foundation of the world. Dati hindi naman natin naunawaan yun, di po ba? Pero ngayon parang, yung pala yun. Nauunawaan na natin. That before the foundation of the world, marked out those who were to be saved and gave them to the Son to be His people. Bago pa itatag ang sanlibutan, ang sabi diyan, minarkahan na ng Trinity kung sino ang maliligtas at ang ilalapit sa anak para kanyang maging tao. Para maging God's people. Ano po, napakatagal na panahon na po nun. May tatagal pa ba dun sa hindi pa na itatatag ang sanlibutan? Ito na naman. Ayun tagal. Ibig sabihin, ang tanong, kung ang pagkilos ng Holy Spirit ay kayang hadlangan, para saan pa na ito'y pinalano before the foundation of the world? At an instant pala naman, ay kayang-kaya mong i-reject. Ay sa tagal na pinalano. Tapos ngayon lang, dahil ayaw mo, inireject mo. O na-reject ng tao. So, nagigets niyo po ba yun? Nasaan ang logic doon? Wala akong nakikita ang logic doon. Na kung ito pala kayang i-resist, matindi. Trinity, bukod sa big time na nagplano, ay ang tagal ng pinalano. Tapos dahil lang ayaw mo, ay mawawala yung pinalano nila. Ang tibay naman natin. Ang kapal naman natin. Nagawa mo? Ikaw? Nagawa mo? Nagawa natin? Kaya ng taon tumanggi? Ito ay mga logical na paliwanag ko lang. Pero, it makes sense. Diba? Makes sense ba? So, yun po ay, ako'y naniniwala na yun talaga yun. Then, sabi pa dyan, at the appointed time, the Son came into the world and secured their redemption. Salamat sa Panginoong Jesus, sinecure niya ang redemption. So siya ang kumilos doon. Pinili tayo at ang Panginoon na nag-execute. Siya ang tumubos sa ating mga kasalanan. Sa ating pagiging patay, siya ang gumawa ng paraan. Okay? Next po. But these two great acts, dalawang great acts ito, election and redemption, do not complete the work of salvation because included in God's plan for recovering lost sinners is the renewing work of the Holy Spirit by which the benefits of Christ's obedience and death are applied to the elect. So hindi ito election lang at hindi redemption lang ng Panginoong Jesus. Hindi natin pwedeng alisin na may papel din ang Holy Spirit. The renewal na ginawa ng Holy Spirit ay prerequisite para tayo masave. Di ba? Ang proseso, election, regeneration, then yung iyong salvation. So hindi pa pwedeng, paano tayo i-redeem ni Kristo kung hindi tayo kinikilos pa? Paano tayo mananampalataya kung hindi tayo kinikilos pa ng Holy Spirit? So hindi natin pwedeng i-chapterahin yung function ng Holy Spirit pagdating sa kaligtasan. Yes, may election. Yes, may redemption. Pero hindi pwedeng mawala ang regeneration. And that is the act of the Holy Spirit. Yun po ang ina-explain po diyan. It is with
the face of salvation is application by the Spirit that the doctrine of irresistible or efficacious grace is concerned. Yun ang punto ng irresistible grace. May papel ang Holy Spirit. Kasi kung wala siya, hindi makukumpleto ang salvation. Hindi makukumpleto. Kasi paano ka magsisisi? Paano ka mananampalataya kung patay ka? Kailangang mabuhay ka muna. Spiritual na buhay. At yun ang ginawa ng Holy Spirit sa atin. Ngayon, ito ay lagi kong sinasabi, kung ikaw ay patay, gusto kang buhayin, makakaimik ka, huwag po. Kaya mo? Patay ka nga eh. Nung time na binubuhay ka, nung status mo, buhay o patay? Patay. So kung nasa status na patay ka, paano ka makakareklamo? Paano ka makakatanggi? Patay ka nga eh. Anong itatanggi mo? Ikaw ngayon walang malay. Anong itatanggi mo? Paano makukuha yung pagtanggi? Wala ka nga may tanggi, patay ka nga eh. Tama ba? Alam niyo kung bakit ganun ang belief nila? Kasi hindi sila naniniwala na sila totally patay. So, sila naman ay consistent din eh. Kaya naman sila naniniwala na pwedeng tanggihan ng Holy Spirit kasi sila naman ay naniniwala na hindi sila totally patay. At may something within them na kaya nilang umaccept at mag-reject. Kaya naman sila ay ganun na lang. Kasi hindi nila matanggap na talagang tayo totally patay. Hindi sila naniniwala sa total depravity. Ang kanila is partial depravity lang. Kaya naman ganun. Pero tayo, since we believe in total depravity, naniniwala tayo na we cannot reject the work of the Holy Spirit kapag binubuhay niya tayo. Tama po ba? So nagigets nyo na ba yung irresistible grace? Sino tayo na maliliit na tao, na maliliit na nilalang, napipigil sa gusto ng Holy Spirit sa ating buhay? Wala. Una, nakaplano na ito matagal na. Pangalawa, hindi babastahin ang nagplano. Big time ang nagplano. Hindi ka sasantuhin nung nagplano na yun. Ayaw mo, wala akong pakalam sa iyo, gusto ko. Gusto ko ba't ayaw mo? Gusto ko. Kahit pa ikaw ay umayaw, gusto ko. At saka, hindi ka makakasabing ayaw mo kasi patay ka. Doon pa lang, wala ka na magagawa. Okay, next po. Nagugets nyo ba? Nagigets nyo ba? Sana nakukuha po natin. Ito po ay mga simpleng paliwanag lang. Simply stated, this doctrine asserts that the Holy Spirit never fails to bring to salvation those sinners whom He personally calls to Christ. Kapag ginusto na ng Holy Spirit na kilusin ka at dalhin ka sa Panginoong Hesukristo para sa kaligtasan mo, wala na tayong magagawa po doon. Wala na. Ginusto na niya eh. Kayo naman nararito, hindi naman kayo nakatanggi din. Hindi naman kayo nakatanggi. Sino gang totoong gustong-gusto dito nung una? Wala. Kagaya, si Brother Jade nga di ba? Nagkukwento siya kanina. Paupo-upo lang sa bahay. Pakain-kain. Patulog-tulog. Yun lang naman di kayo masarap yun? Kasarap nung natulog. Asarap nung nakain. Wala kang inaalala. Basta may nakakain. Kasi meron ako napanood na dahil walang makain, papel na lang ang kinakain. Nakakakita ba kayo ng ganun? Sa sobrang kahirapan? Yung mga natatrap ng lindol, nakakaalala nyo yung lumindol na malakas sa may bagyo? Sa may bagyo nga ba yun? Sa may bagyo nga, kung di na nagkakamali. Naipit sila sa loob ng lupa, may nakikita silang mga papel-papel doon, wala talaga makain, gutom na, 1 week nang walang kain. Pero kinakain nila ay papel na. Sa sobrang hirap. Bakit ko ba nabanggit yun? Kasi nga, yung pagkain at pagtulog ay masarap kung may nakakain. Pero kung wala kang makain, hindi din yun masarap. Magiging cannibal tayo niyan. Ang tingin mo kay Pastor, karne. Pag ay gutom na gutom ka, as may dala kang itak, parang ramdam mo parang masarap din ang browse ni Pastor Parang kahit hindi na ihawin ay masarap na. Walang tao na gustong pumunta sa Panginoon. Lahat ho tayo. Ako nga kinukwento ko, nung ako'y bata, kami naman ay pinalaki ni mama at papa na maayos. Lagi kaming tinuturuan, nagsa-Sunday school kami doon sa amin kasi hindi kami makasimba, walang pamasahe. Nag-aaral kami doon sa amin. Dahil pag sisimba na sa bayan, pupunta kami sa Good Shepherd, wala naman dito. Di ba, mahal ang pamasahe noon Maglalakad hanggang kanto, dito mula sa amin hanggang dito maglalakad, tapos magbabiyahe pa bayan.
Ay ako noon, ang time na yun ay asiwang-asiwa sa sarili. Baduy na baduy ako sa sarili. Wala akong damit na maayos. Ang sinusuot ko ay safety shoes. Papunta sa bayan, yung pantolon ni Papang malaki yun ang aking suot, ay di pipilitin ko lang hapitin ng belt para lamang magkasya sa akin. Ayun, nung itsut, nakatakin pa. Hapit na hapit, bukol na yung aking pinagsintronan. Dahil nga hindi naman akin, ay ang laki ng bayawang ni Papa kumpara sa akin. Ang baywang ko lang noon parang 28. Yun. Ay si Papa noon ay mataba, ang malaki ang tiyan. Ayun, baduy na baduy ako saan. Tapos laging yun pa ang suot. Ako'y pag pupunta sa simbahan, sa bayan, sa halip na ako'y nagdadahilan, masakit ang aking ulo. Ayaw kong sumimba. Kasi, nang time na yun, alam ko hindi pa ako ligtas. Ayaw ko naman talaga. Gusto nyo ga? Gusto nyo gang naabala ka? Sarap na naglalaro lamang na nag-iispadahan. Ayun, kami nag-iispadahan kami. Ang kalaro namin, mga kapatid ni Ate Arlene, tanggal ang... Ako inispada, tanggal ang ngipin ko. Parang ako yata yon. Hindi ko matandaan. Ako nga daw. Gusto ko maglaro-laro lamang. Kasi walang may gusto sa Panginoon. Di ba, Brother Romel? Gusto mo bang Panginoon dati? Hindi, ang gusto nga lang nito, alam ko eh. Hindi ko na sasabihin, amin na lang ni Brother Romel yon. Ngayon, kapag kinikilos ka ng Holy Spirit, kahit anong kalalagayan mo, wala kang magagawa. Dahil lahat naman ayaw natin sa Panginoon. Lahat naman talaga tayo patay. Lahat tayo masahol. Pero dahil kinikilos ka na ng Holy Spirit, wala kang magagawa. Gusto ka ng buhay ng Panginoon. At doon tayo nagkakameron ng kamalayan na kinakailangan nating humingi ng tawad. Na kinakailangan nating manampalataya. Naranasan nyo ba yon? Naranasan nyo na ba yung guilt feelings na parang gusto mo na mag-repent sa Panginoon at gusto mo siyang sampalatayanan? Kung naranasan nyo na yon, nadaanan nyo yung proseso ng regeneration. You are already elected. You already gone through regeneration. Then ito na, nanampalataya na kayo, kaya kayo na-save ngayon. At ito, attend na kayo ng camp. At ito, kumakanta na kayo dito. Nagtuturo-turo na kayo sa mga bata. At ngayon, marami na kayong vision sa iglesia. Why? Dumaan kayo sa proseso ng regeneration. Binuhay tayo ng Panginoon at hindi mo natanggihan ang pagkabuhay na yon. Yun lang po ang gusto nating idiin po dito. The next po. Ilan lang po ito, then mamaya mga verses. Tungkol dito sa mga pinagdidiscuss natin, mamaya mga verses na. Medyo maliit-liit na, no? Kaya pa natin yan. Sabi dyan, therefore, the Holy Spirit, in order to bring God's elect to salvation, extend to them a special inward call. Ba, special yun. Inward call. Kasi mayroong outward call, mayroong inward call. Kapag nagpipreach dito si pastor, that is outward call. Kapag kayo ay nagba-Bible study o kayo ay nagso-soul winning sa palengke, that is outward call. Marami nakakarinig, tama? Pero hindi lahat nagre-respond. Tama ba? Kasi malaya tayong magsabog ng mga salita ng Panginoon kahit saan. Pero ang magre-react at magre-respond lang doon ay yung may inward call. Sino yung may inward call? Yung binigyan ng Holy Spirit ng inward call. Nag-extend ang Holy Spirit ng inward call sa Kanya. May kumakausap sa puso mo. Pero yung iba, hindi nila nararanasan yun. Ilan lang kayo na nakakaranas nun kasi hindi naman po lahat pinili. Okay? Then ang sabi dyan, in addition to the outward call contained in the gospel message. Yun ang ating nais bigyan ng pansin, yung inward call. And that inward call is the work of the Holy Spirit within you, within us, sa ating mga makasalanan. Through this special call, the Holy Spirit performs a work of grace within the sinner, which inevitably brings him to faith in Christ. So ngayon, nung kinilos ka na, wala kang magawa, kundi dalhin ka kay Kristo para humingi ng tawad at manampalataya sa Kanya. Naunawaan mo ang pangangailangan mo kay Kristo. Kasi noon, hindi mo alam na kailangan mo si Kristo. Hindi ka damit na padandaan lang dyan. Naunawaan ba nila na kailangan nila si Kristo? I don't think so. Patay. Pero sila ba hindi pinili? Hindi natin alam. Baka yung mga padandaan yan, mamaya nalapit na diyan. At biglang gusto na lang sumimba dito. At biglang gusto na lamang magbasa ng Bible at manalangin. Hindi natin masasabi. At lagi kong sinasabi yon, buti na lang at hindi natin alam. Kasi kung alam natin ang mga pinili,
Alam na natin ang nature nating mga tao. Sobrang bias tayo. Laging gusto natin isarili natin ang una. Tama ba? Yung magkalindulan dito. Yung asin manlalagas ang kisame dahil sa lindol. Tingnan ninyo kung sino una niyong ililigtas. Ikaw. Ikaw ang unahin mong iligtas. Minsan yan, kahit anak mo, pangalawa pa eh. Anak mo na ha, pangalawa pa sa iyong priority. Tsaka paano mo siya maililigtas kung patay ka? Kaya unahin mo talaga iligtas sarili mo. Tama ka? Kunyari, nanlalaglag na ang kisame. Siyempre, paano mo maililigtas ang anak mo kung hindi ka ligtas muna? Tama ka? Unahin mong iligtas ang sarili mo para mailigtas mo ang anak mo. Correct? Kasi ganun tayo yung tao. Bias tayo. Ngayon, ayaw natin na nahihirapan. Ngayon, kung alam ko kung sinong pinili at hindi, ang pupuntahan ko na lang yung pinili. Hindi ko na pupuntahan yung mga hindi pinili. Anong pakalam ko sa inyo? Hindi kayo pinili, pa-impyerno kayo. Ay, gayon ka din naman dati. Tayo na may pa-impyerno din dati. Di ka? So, magiging bias talaga tayo. At ranas ko yan sa akin sarili. Ako'y bias din. Sino ko sa inyo hindi bias? Kunyari pa kayo. Lahat tayo bias. Sa kainan nga lang, sa pila. Ang gusto natin tayo laging una. At ang gusto natin lamang ang ating toppings. Di ka? Yung sa pansit, pag may handa ang pansit, ang sarap sa ibabaw, puro toppings. Ngayon, ang diskarte ko, pag ako'y nagluluto ng pansit, nasa ilalim ang toppings. Hindi na toppings ang tawag doon, bottomings. Kasi nasa ilalim. Ang pang-toppings dapat nasa ibabaw. Kaya nga top eh. So yun, naunawaan nyo ba? Okay, may toppings pa tayo nalalaman, ay tayo nasa irresistible grace. Bias tayo kung alam natin kung sinong pinilit, hindi. Nagigets niyo po ba yun? Oo. Alam niyo ba pinili si Brother Jade? Kaya in-invite dito ni Sister Colleen? Malamang hindi. Tsurang yan. Gwapo yan si Brother Jade. Hindi pwede tayo magbase sa itsura. Hindi tayo pwede magbase sa panlabas na ugali niya. Hindi natin alam. Si Tintin niya, pa-picture-picture lang naman niya nakikita ko eh. Kasama ni Makmak, namimicture. Di ka, Tintin niya lang naman ginagawa mo dati eh. Nakapantalon yan, di yung pag-alaga lang, namimicture-micture lang eh. Bibat gayon, naririto siya ngayon at naglilingkod sa Panginoon. So, walang makakapagsabi. Buti na lang, hindi natin alam kung sinong pinilit, hindi. Kaya sa mga anak mo, pag mayroon ka diyang alam na pinili at hindi, anong gagawin mo? Baka pati ikaw magrebelde sa Diyos. Bakit mo po hindi pinili itong anak ko? Isa, pinili mo yung panganay ko, hindi mo pinili yung bunso ko. Sobrang sama mo naman, Panginoon. Yun ang mararamdaman mo. Tama ba? Kasi tayo mga tao, ay ganyan tayo mag-isip. Ganyan ang ating nature. Alam ng Panginoon, yun ang kahinaan natin, kaya hindi niya pinaalam. Kasi kung pinaalam niya, di magiging tamad tayo. Kagaya na binibintang sa atin. Di ba? So yun ang purpose. Tingin ko, yun ang mababaw na nakikita kong purpose noon. Buti na lang at hindi natin alam. Okay? Ano pa sabi dyan? The inward change wrought in the elect sinner enables him to understand and believe spiritual truth. In the spiritual realm, he is given the seeing eye and the hearing ear. Ayun. Nakakakita na tayo ngayon. At nakakarinig tayo ngayon. Dati kasi, nung tayo totally depraved, di ba, tandaan nyo na pinag-usapan natin, we are deaf, we are blind. Darkened. Ang ating isip is darkened by the evil. Pero since tayo nga ay regenerate na, meron na tayong hearing ear. Meron na tayong seeing eyes. Buti na lang. Nakakita ba natin yan? Nakikita ba natin ngayon ang kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay? Nagugustuhan, nakakadama na tayo ngayon ng mga dapat natin ginagawa bilang Kristiyano na dati hindi natin nakikita at hindi natin alam. Salamat. May mga tao nagsusuko ng buhay kasi hindi lahat ay nagsusuko ng buhay. Pinili din kayo eh. Kasi may kanya-kanya kayong pagtawag. Hindi ako pwede mag-pretend na ako'y tinawag kasi hindi mo kayang dalhin yun sa dulo. Kapag ikaw ay nagpanggap lang at gusto mo lang magpasikat at gusto lang na mapansin ka para masabing ikaw ay nagsuko din na kabataan na ang motibo mo yung iba, hindi uubra sa Panginoon. Babagsak at babagsak ka sa dulo. Maigi na sundin mo ang tamang panawagan kaysa sa sarili mo pa ring yabang ang nasa isip mo. Gusto mo magpasikat, gusto mo kong umangat at maging maganda ang tingin sa akin kaysa sa ibang mga kabataan, hindi ganun yan.
Bagaman hindi ko alam yun kasi hindi naman ako tinatawag pa sa ganyang gawain. Pero yun ay aking pagkaunawa. Sige po, next. Meron pa bang kasunod dyan? Ito, last na po siguro ito. The Spirit creates within Him a new heart or a new nature. Ganon katindi ang Holy Spirit. He creates within us a new heart and a new nature. New heart. Why? Because before we are a stony heart na meron tayo. Tama? At ngayon ay binigyan tayo ng pusong laman. Yung ba'y malaking pagbabago? Bato naging laman. Ang malimit sa atin, pera naging bato. At malimit yon, di ka? Lalo na doon sa mga ahente. Pera na, naging bato pa. Kukuhanin na sana, hindi pa natuloy. Di ka, ganyan tayo? Pero iba to, bato naging laman. Gaano katigas ang bato kumpara sa laman? Mapera yung laman na nasa freezer, matigas din yun, pero lalambot pa rin yun. Ganong katindi ang pagbabagong ginawa ng Holy Spirit. From having a stone heart, ay nagkameron tayo ng fleshly heart. Salamat sa Panginoon. Di ka, Tita Chari? Naranasan mo ba yun? Ang mga puso nyo ba dati matigas din? Hindi nga. Matigas din ba ang puso nyo dati? O talagang malambot na? At madali kayong ma-fall. Ibang puso ang pinag-uusapan dyan. Ibang puso. This accomplished through regeneration of the new birth, by which the sinner is made a child of God and is given spiritual life. Naunawaan nyo na? Yun ang pagiging born again. Yung ikaw ay binagong nilalang. Yan ang pagiging born again. From having stony heart into having a fleshly heart. That is your new birth. His will is renewed through this process so that the sinner spontaneously comes to Christ of his own free choice. Doon ka ngayon nagkameron ng free choice. Pero kinailangan mo muna ang enablement ng Holy Spirit bago ka nagkameron ng pagpapasya na lumapit sa Panginoon. Doon ka ngayon nagkameron ng free choice. Kasi hinayaan ka na ng Panginoon dahil na binuhay ka na niya, piliin mo na ngayon si Kristo. Humingi ka na ng tawad at manampalataya kay Kristo. That's the work of the Holy Spirit that you cannot resist. Nagigets niyo po ba? Okay, sana ay masarap itong usapang ito. Sabi diyan, because He is given a new nature so that He loves righteousness, and because His mind is enlightened so that He understands and believes the biblical gospel, the renewed sinner freely and willingly turns to Christ as Lord and Savior. Yun na, pumasok na. Kaya tayo ngayon ay nagsisi at nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, which is the basic na alam natin na paano maligtas. Paano ka pa maligtas? 3 paraan. Kilalanin mong makasalanan ka. Pagsisihan mo mga kasalanan mo, tanggapin mo si Kristo sa puso mo. At tama na pagdaanan po natin lahat yon. Ang hindi lang natin alam before ay, yung palang pagsisising yon ay galing sa Panginoon din. At hindi tayo ang dahilan, kaya ka nakapagsisi at nakapanampalataya. Bigay pala yan ng Holy Spirit. Nagigets niyo po ba yun? Sana naunawaan. Married, naunawaan niyo ba? English ho yung nasa unahan, pero sana nauunawaan po natin ito. Yung people, naunawaan nyo? Sana may natututunan po kayo. Sayang naman po ito kung wala. Thus, once the dead sinner is drawn to Christ by the inward supernatural call of the Spirit, who through regeneration makes him alive and creates within him faith and repentance. So, madalit sabi, ang faith and repentance ay galing sa Holy Spirit. Hindi ito bumukal sa iyo. Kasi walang bubukal, walang pagkukuhanan ng pagbukal, masama ka. Masama tayo, walang pagkukuhanan ng bukal na maganda sa atin. We are totally corrupt. We are totally depraved. Next po. Sige nga, pasuyo nga. Meron pa pala. Although the general outward call of the gospel can be, and often is, rejected, the special inward call of the Spirit never fails to result in the conversion of those to whom it is made. Yes, yung outward call kayang rejectin. Nire-reject naman
talaga yung outward call. Pwede mong deadmain, pwede kang hindi makinig. Pero yung inward call ay hindi mo kayang i-reject. Kasi nakalaan na yan sa'yo. Yan na ang plano ng Diyos sa'yo, na ikaw ay mabuhay, spiritual. At hindi mo na kayang tanggihan yon. Pwede kong isnaben ang mga nangangaral sa palengke. Pero kapag kumikilos na yung Holy Spirit, hindi na yun yung preacher. Hindi na yun si Brother Jander. Hindi na yun si Brother Mark. Yung Holy Spirit na. After niya makarinig na sinabi ni Brother Jander, kumilos ng Holy Spirit at doon na siya bumubulong at kumikilos sa puso niya. Yun ang hindi niya matanggihan ngayon. Pwede niyang tanggihan si Brother Jander, pero kapag Holy Spirit nang kumikilos, hindi niya yung kayang tanggihan. Kung kaya tayo naririto ngayon lahat, hindi tayo nakatanggi doon. Doon sa pagkilos na yun sa atin. Pwede nating i-ignore si Pastor. Malimit nga, tinutulugan natin si Pastor. Ngayon nga may tulog na uli. Ay, wala pala. Wala pa naman yata. Malapit-lapit na yata. So, yun. Nasaan na ba ako? This special call is not made to all sinners. Ito tatandaan. This special call, special nga eh. This special call is not made to all sinners, but it is issued to the elect only. Ayun ang malapit doon. Yung palang pagkilos ng Holy Spirit, hindi para sa lahat, mga kapatid. Para kanino lang? Sa mga pinili niya. So may pinili siya. Kailan niya ginawa ang pagpili? Before the foundation of the world. Matagal na po yun. Kasama ba kayo doon? Salamat. At nakaya niyong aminin na kasama kayo doon. Kasi hindi lahat pinili. Yung palang inward call ay ibinibigay lang doon sa mga elected lang. Paano yung hindi elected? Wala, no? Wala nga. Hindi nga. Para nga lang talaga sa elected. Paano sila? Alam na ng Panginoon ang para sa kanila. Hindi mo alam, pero alam ng Panginoon. Huwag na natin problemahin yung problema ng Panginoon. At hindi niya rin yung pinoproblema. Actually, walang problema sa Panginoon kahit wala siyang piliin. May problema ba sa Panginoon doon? Wala. Masaya siya. Masaya siya kahit wala tayo at kahit mapahamak tayong lahat. Wala. Diga? Pansinin niyo yung mga baboy na pinapatay natin sa handaan. Patay lang naman tayo ng patay. Ayos lang din. Diga? May pakialam ba kayo sa kanila? Wala. Bakit pinatayin ninyo? Tapos yung piniprito na. Hanap ka pa ng sawsawang may sili. Nung unay paiyak-iyak ka pa. Di ba? Sa Panginoon, pwede naman niya tayong itapon lahat sa impyerno eh. Pasalamat na lang at may napili at tayo'y kasama doon. Pero walang ano yun sa Panginoon. Walang dagok sa Kanya yun. Walang guhit sa Kanya. Walang sugat sa Kanya yun. Talagang siya lang ay mabuti at pinili niya tayo. Dala ng Kanyang kabutihan po yun. Salamat sa Panginoon. Ano pa sabi dyan? The Spirit is in no way dependent upon their help or cooperation for success in His work of bringing them to Christ. So, hindi kailangan ng Holy Spirit ng cooperation mo. Please naman, Joas, makikooperate ka, pinipili na, kinikilos na kita, makikooperate ka. Ayaw ko pa, Panginoon, ayaw ko pa. Huwag tinatamad pang bumangon. Patay di ka? Hindi kayo pagpatay, babangon, syempre, patay gusto ko pa maging patay. Hindi pwede, hindi ka nga makaimik kasi patay ka. Kaya, hindi niya kailangan ng cooperation mo. Sa ayaw mo, gusto ng Panginoon. Ano magagawa mo? Tamang anak mo, Brother Mac, si Levi Kai, gusto niyang inumin ng lason. Gusto niya ayaw mo, at alam mo nung hindi masama. Ngayon, pag ayaw mong ipainom sa anak mo, magagawa mo ang lahat, tama? Kahit paanong ayaw niya. O kahit ano pang gusto. Daddy, gusto ko itong lason. Kahit paanong gusto niya, kaya mo siyang pigilan. Kasi ikaw ang mas may kapangyarihan. Yung liit na yun, pag napilipit mo ang liig, di tapos na. Diga? Liit na yun Iniyayabang nung liit na yun. Painumin mo na nga ng lason at nang matuluyan na. Yabang na yabang, liit na liit pa. Baka mapalo mo agad ha. Itikwento lang. Inikwento lang. Halimbawa. Next, ano pa sabi dyan? It is for this reason that Calvinist speaks of the Spirit's call and of God's grace in saving sinners as being
efficacious, invincible, or irresistible. Ayun, nagigets nyo na? Kung bakit siya ay invincible, kung bakit siya ay irresistible, or bakit siya efficacious. For the grace which the Holy Spirit extends to the elect cannot be thwarted or refused if ever it never fails to bring them to true faith in Christ. So, pag ginusto na ng Holy Spirit, hindi yung papalya. Ginusto niya nang kilusin ka, hindi papalya. Kahit pa ayaw mo, wala kang magagawa. Mas malakas siya kaysa sa atin. Okay po, sige nga, may kasunod pa ba yan? O nasa, yun, doon na tayo. Anong oras na? Medyo may time pa ho tayo, ha? Ngayon ito, general statements. Yung ating mga binanggit kanina, ito yung mga supporting verses natin doon. Ito yung mga general statements showing that salvation is the work of the Spirit as well as that of the Father and of the Son. Di ba binanggit natin kanina? The Trinity ang nagpa-participate sa ating salvation. So, totoo ba yun? So, a general statement showing that the salvation is the work of the Spirit as well as that of the Father and of the Son. Ang sabi ng Romans 8:14, for all who are led by the Spirit of God are sons of God. Led by the Spirit of God. Siya ang nanguna. Siya ang kumilos. Are sons of God. So, hindi natin pwedeng itsaperahin ang pagkilos ng Holy Spirit. Yan ang gusto nating i-point out. Next po natin, the verse. 1 Corinthians 12:3. Therefore, I want you to understand that no one speaking by the Spirit of God ever says, Jesus be cursed. And no one can say, Jesus is Lord, except by the Holy Spirit. Why? Ang Holy Spirit, si Jesus Christ at the Father, sila ang nagkakaintindihan. Sila ang nagkakaintindihan. Hindi mo maintindihan, sila ang nagkakaintindihan. Alam din ng Holy Spirit na Jesus is Lord. Kasi alam niya eh. Kayo ngayon, nag-usap silang tatlo, gusto ng Ama, gusto ng Anak, makikiisa ang Holy Spirit. Kaya silang tatlo ay nagtutulong-tulong tungkol diyan. Dahil sila ay nagkakaintindihan. Magkakasama sila nagplano, magkakasama silang mag-execute nito. Okay? Next natin na verse. Hindi to buong verse. The written code kills, but the Spirit gives life. Sino bumubuhay? The Spirit. Tama? Sabi diyan, the written code kills, but the Spirit gives life. So, ang nagbibigay ng buhay ay ang Holy Spirit. Kasi patay tayo, kaya binibigyan tayo ng buhay. At hindi natin pwedeng baliwalain ang pagbibigay ng buhay na ginagawa ng Holy Spirit. Next natin po sige, next nga po. Ito pa, isa pa sa subpoint. Sinners through regeneration are brought into God's kingdom and are made His children. The author of the second birth is the Holy Spirit. The instrument which He uses is the Word of God. Ano ibig sabihin po niyan? Tayo mga makasalanan sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli or pagkabuhay na bago, through regeneration, are brought into God's kingdom and are made His children. Kailangan nating maging born again. Kailangan nating maging born anew bago tayo makapasok sa God's kingdom. And that is the work of the Holy Spirit. Pagkilos siya ng Holy Spirit at ano ang ginagamit ng instrument? Word of God. Kaya sabi ng Romans 10:17, for faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Kaya mahalaga itong may nagpipreach. Kasi kailangan ang preaching. Kailangan ang may nag-i-spread ng gospel. Kasi dyan gagamitin niya ng Holy Spirit na gamitin para ikaw ay kilusin niya. So, hindi natin pwedeng baliwalain ang preaching. Kasi yan ay isa sa tools niya. Mag-preach kayo, akong bahalang kikilos inwardly. Kailangang makarinig ang mga yan ng Word of God. Tama ba? Kahit pa yung mga nasa bundok, kahit pa yung mga nasa tribo. Kung talaga mga pinili ang mga magpapadala ang Panginoon ng mga mangangaral doon, at siya ay papangaralan, at siya naman ang kikilos, hindi sa lahat, sa ilan na pinili niya. So anong verse dyan? John 1:12 and 13. But to all who receive Him, who believe in His name, He gave
He gave power to become children of God who were born. Not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Yung pagkabuhay natin na yon ay will of God. Kaya hindi mo yung gusto at hindi mo inayaw. Kasi kung ito'y will of man, tama, pwedeng tanggihan at pwedeng i-accept. But since this is a will of God, it cannot be accepted nor cannot be rejected. Ang magdidesisyon ay siya. Ginusto niya, mangyayari at mangyayari. Okay po? Next natin. Titus 3 verse 5. He saved us not because of deeds done by us. Malinaw po ba yun? He saved us not because of deeds done by us. Naligtas tayo hindi dahil sa kung anumang mabubuting ginagawa natin. Okay? Ang sabi diyan, by us in righteousness, but in the virtue of His own mercy. Sinong own mercy ang tinutukoy diyan? Ang Panginoon yan. By the washing of regeneration and renewal in the Holy Spirit. So, kailangan natin ng renewal from the Holy Spirit. At naranasan niyo po ba yun? Nangyari po ba yan sa inyo? Salamat sa Holy Spirit. Huwag nating baliwalain ang work of the Holy Spirit. Next po. Through the Spirit's work, the dead sinner is given a new heart or new nature and made to walk in God's law. In Christ, he becomes a new creation. Ayun, yun ang maganda. Kayo ba new creation na? Bagong likha na ba kayo? Hindi ibig sabihin nun, bago kayo ng itsura. Hindi ibig sabihin nun ay pumuti kayo, dating kayo maitim. Ay iba yun. Yun ay rejuvenating. Anong tawag doon? Anong tawag doon sa panghaplas na yon? Ang sabi ng Ezekiel 36:26-27, a new heart I will give you. Yun, new heart. I will give you. And a new spirit I will put within you. And I will take out of your flesh, and I will take out of your flesh the heart of stone, and give you a heart of flesh. And I put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and to be careful to observe my ordinances. Yung binasa natin kanina nung tayo nagsimula. So tayo ay binigyan niya ng bagong puso. Nilagyan niya na tayo ng bagong espiritu sa ating mga kalooban. Amen po ba? So yun ang nangyari po sa atin. Pagkilos ng Holy Spirit sa ating mga buhay na hindi ninyo natanggihan. At hindi nyo ginustong tanggihan yon. At hindi nyo piniling tanggapin yon. Basta, kinilos niya kayo at wala na tayong nagawa, kundi sundin ito. Ano yun? Para may kanta nun. Okay, next natin. Malapit na po ito. God makes known to His chosen ones the secrets of the kingdom. Ito yung malupit, no? May secrets ang kingdom. I-made known sa atin yung secret na yon. Akatin din, no? May secret ang kingdom. Kingdom ng Panginoon. Through the inward personal revelation given by the Spirit. Salamat sa Holy Spirit. Na dahil sa pagkilos na yon, na-reveal sa atin ang secrets of the kingdom. Ano ba ang sekreto ng pagpunta sa langit na yon? At yun ang naranasan natin ngayon. Sa pananampalataya kay Jesus Christ, naalaman natin ang secret of the kingdom. At hindi nangyari yon kung hindi ka binuhay ng Holy Spirit. Kung nanatili kang patay at wala siyang ginawang pagkilos, never mong makikita ang secret to the kingdom. Salamat sa Holy Spirit. Magpakasaya tayo mga kapatid na tayo ngayon nasa iglesyang ito. Kung nabaptize tayo dito, ang sarap. At kung may mababaptize pa dito, masarap po ito. Na napasama tayo dito. Mga tao na nakaalam ng sikreto ng kingdom. Aba, hindi nila alam. Huwag niyo sasabihin ha, secret yon. Hindi daw si Kibulo yan. Hinuhuli na. 10 million. Sino nakakaalam? Sabihin niyo muna sa akin ha, pag may nakakaalam. Okay, anong sabi ng verse? Matthew 11:25-27. Pakibasa nga lahat ng young people. Handa, basa.
Yun, pambihira, ano. Ang sikreto'y inireveal sa atin. Gaano katindi yun? Sikreto ng Diyos Ama, sikreto ng Diyos Anak, na-reveal sa atin. Salamat sa Holy Spirit. Aba, hamak mo yun. Isinira sa atin ng Holy Spirit yung sikreto na yun. Hindi ho birong bagay yun. Matinding bagay po yun. Na nalaman natin ang sikreto ng kingdom. Salamat sa Panginoon. Next po, na verse. Matthew 13, 10 to 11. Lahat ng mga babae. Handa, basa. Amen. Salamat. Biruin niyo yun. Nakakita tayo, nakarinig tayo. Ang iba, hindi. Bakit iba, hindi? Malamang hindi sila pinili. Salamat at tayo napili. Ngayon tayo nakakakita, ngayon tayo nakakarinig. Nalaman natin ang secrets of the kingdom of heaven. And that is Jesus Christ. Ngayon, nung si Jesus Christ, kung bakit natin nakilala, kung bakit natin sinampalatayan si Jesus Christ is because of the work of the Holy Spirit within us. Kanya tayong kinilos at tayo ngayon ay nagkaroon ng buhay kung bakit naabot natin ang paghingi ng tawad at pananampalataya. Okay, next natin. Konti na lang, tingin ko yan. Faith and repentance are divine gifts and are wrought in the soul through the regenerating work of the Holy Spirit. Ang sabi dyan na, faith and repentance are divine gifts. Pag sinabing gifts, ano yun? Bigay. Tama? Pag sinabing gifts, bigay. Faith and repentance are divine gifts. Not only a simple gift, but divine gift. Acts 5:31. Pakibasa ng lahat ng mga lalaki. Handa, basa. Give repentance. Usually, ang ibinibigay ay forgiveness. Tama ba? Ang normal na ibinibigay ay forgiveness. Pag may humingi ng tawad sa iyo, ang ibibigay sa iyo, forgiveness, correct? Pero kakaiba po ito. Ang ibinigay sa iyo ay repentance. Sa halip ng ibigay sa iyo forgiveness, ang ibinigay muna sa iyo, repentance. Bibigyan kita muna ng pagsisisi at saka kita patatawarin. Di ba sabi? Give repentance to Israel and forgiveness of sins. Even the repentance is given by Him to us. Aba, hindi sa iyo galing yan. Ibigay Ang pwede kong ibigay sa iyo, forgiveness, but not the repentance. Pero yun ang ginawa ng Panginoon. Repentance mismo ang ibinigay sa iyo, kaya ka napatawad. Aba, yan ang secret. Matindi ho ba yun? Hindi ho birong bagay po yan. Next. Acts 11:18, pakibasa ng mga married. Handa, basa. Granted, repentance unto life. Pag sinabing granted, ibinigay. I will grant you parole para makalaya ka. I will grant you repentance. Binigyan kita ng repentance. Faith and repentance are divine gifts from the Holy Spirit. Hindi iyo yan. Kaya huwag mo angkinin. Ang yabang naman natin, binigay na sa'yo, pinagmamalaki mo pang iyo. Ay bigay nga yan sa iyo. Binigyan ka na nagyabang ka agad Bagay kunyari, palibasa hindi ko kita. Ako'y nakatanggap na isang bagay, ari sadyang akin, hindi mo nabibigay lang sa iyo. Palibasa hindi naman niya kita, loko mo naman ngayon kausap mo, tiwalang-tiwala at hangang-hanga sa iyo. Pero hindi natin kayang lokohin ng Panginoon. Tao, kahit pa sabihin mo iyo galing, huwag ka na magyabang, sa akin galing yan. Yan ang sasabihin sa iyo ng Panginoon. Next. Acts 16 verse 14, pakibasa ng mga YS. May YS pa ba? Okay, pakibasa nga ng YS. May konting time. Pakibonus nyo ako ng konting time. Handa? Basa? Sige, 1, 2, 3, read.
the Lord opened her heart to give heed to what was said by Paul. Yung pagbukas ng ating puso, hindi yung ordinaryong task. Puso, nabubuksan. Nalalagyan ng gusto nyong ilagay. At dyan inilagay yung repentance. Sa puso natin na yan. Biro mo, inopera tayo nang hindi natin alam. Oo, binuksan ng Panginoon ng puso natin na hindi mo alam, inopera yan. Kaya lang, walang wound. Walang open wound. Ganun magtindi mas matinding doktor ang Panginoon. Ba? Yung mga laser. Wala, ang Panginoon, talagang diretsyo. Pasok sa loob, walang dinaanan. Hindi nyo kaya yon. He opened her heart. Next po. Meron pa bang kasunod yan? Wala na. So okay na yan. Okay na ba tayo doon? Yes. Naunawaan nyo bang irresistible grace? Yes. Naunawaan natin efficacious call of the Spirit? Yes. Glory to the Spirit. Yes. Huwag nating angkinin ang gloria sapagkat hindi yan atin. Holy Spirit ang gumawa ng pagkilos sa atin kung bakit tayo naligtas. So naunawaan na? Next na discussion po natin is the last part, perseverance of the saints. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po. Kami po'y natutuwa na ito po'y aming napag-uusapan.